Unang Mga Hari, 18 hanggang 19 na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Si Elias at ang mga propeta ni Baal. Nagpunta si Elias sa Sinai. Kinausap ni Yahweh si Elias. Ang paghirang kay Eliseo. Unang Mga Hari, 18 kabanata. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon na ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, "Pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito." At nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ng taggutom sa Samaria, kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas ni Obadias ang 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tigli-50 ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, "Tayo na, galugarin natin ang buong lupain at tingnan ang bawat ilog at libis. Baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka." Naghiwalay sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian. Si Ahab sa isang panig at si Obadias naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya ang propeta, kaya't nagpatira pa siya at sinabi, "Kayo nga ba iyan, mahal na propetang Elias?" "Ako nga," sagot naman nito. "Pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako." Ganito naman ang sagot ni Obadias, "Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto ninyo akong mapatay ni Ahab? Saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, hinahanap kayo ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayon pinapapunta ninyo ako sa kanya para sabihing narito kayo? Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo, ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh mula pa sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas noong sila'y gustong patayin ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, tigli-50 bawat pangkat, at dinalhan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, pinapupunta ninyo ako kay Ahab upang sabihin narito kayo. Tiyak na papatayin niya ako." Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, "Saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat. Haharap ako kay Ahab sa araw na ito." Hinanap nga ni Obadias si Ahab at sinabi ang lahat ng ipinapasabi ni Elias. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, "Ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel?" "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo ay ang mga imahen ni Baal. Ngayon titipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel," sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo nga isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro."
Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawag nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, "Nakasan pa ninyo? Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya'y nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang, o baka natutulog kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal, tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin." At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at pinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Ganoon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos uli ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang ikatlo ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. "Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako ay inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyong silang magbalik loob." Noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos." Iniutos ni Elias, "Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila." Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Lumakad ka na, maari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan." Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok ng Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Umakyat ka at tanawin mo ang dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "7 beses mo pang gawin ang sinabi ko," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong ulap, kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat." "Magmadali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Unang mga hari, 19 na kabanata. Nagpunta si Elias sa Sinai.
Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, "Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta." Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, "Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako." Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siyang muli at uminom, at ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Kinausap ni Yahweh si Elias. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Sumagot si Elias, "Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din." Ganito ang sagot sa kanya, "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko." Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, anong ginagawa mo rito?" Sumagot siya, "Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahen." Ang paghirang kay Eliseo. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot naman si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng 1 pares na toro at iniluto.
Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito.